industry, napapansin natin, maya't maya may mga iba't ibang mga unauso, no? Bakit sa palagay nyo hanggang ngayon, nauuso pa rin ang SBG? Thank you, Sir Orly. Ayun, yung mic. Nauusong kanta po ba yung ibig niyong sabihin? Or ano pong ibig niyong sabihin dun sa, ano, sir, sa question niyo na nauusong sayaw po namin? Bakit po hanggang ngayon, relevant pa rin kayo? At andali pa rin nating maka-adapt doon sa mga nagdaan yung mga entertainment. Thank you. Yung ano po siguro namin, yung kanta po kasi namin is siguro po madaling matandaan po yung lyrics, yung meaning po, tumatatak po doon sa mga Pilipino. Madali po kasi siyang matandaan, sayawin po. Ikaw. May dagdag ko lang po, dahil nga ang mga audience namin karamihan noon ay mga bata, ngayon ay malaki na sila. Oo. So lahat nakikiter po namin mula bata hanggang paedad na. Kaya yun po, I can say timeless po. Ayun, kung matatandaan po ninyo, di ba, bawat celebration natin, naghahanda tayo ng spaghetti. Eto matak na po sa SBG yung kanta naming spaghetti. So lagi nilang naaalala, uy, kanta ng SBG to. Minsan naging anthem pa nung ano man napanood namin. So ayun po siguro, sabi nga, hanggat may bata, may spaghetti pababa. Kaya generational po yung ano. So kahit noon hanggang ngayon, nandyan pa rin ang SBG kasi generation po siya. Nakatawid po kami from Alpha to Omega. Wow. Alayo, generation. O ngayon, Gen Alpha na, nakikilala na naman ang SBG. So darating yon, next generation na naman, mapapakilala pa rin nila. Hanggang lola na kami. Ayun na po. Ayan. Thank you so much. Maraming salamat po. Next, tawagin po natin from Bilyonaryo. Bilyonaryo, Miss Carolina. Alam mo kaibigan. Oo. Bilyonaryo. Ito ng outfit. Magandang gabi, SB girls! Welcome to the UAE and congratulations! You are the first ever Filipino performers na talaga naman magpe-perform at the iconic Etihad Arena. Alam naman ng buong mundo that this stage has hosted massive global superstars. Ang tanong ko ngayon, yun pala ang tanong. When you started the Get Out decades ago, nakapaghandaan niyo ba, especially ikaw Rochelle, ikaw yung leader, di ba? Napaghandaan mo ba yung ganitong sitwasyon na you will lead the group to a, grabe, yung ganitong magnitude ba ng ano niyo? Napaghandaan niyo ba ito? Hindi po. Kung maaalala niyo po, yung reunion na ginawa namin from the very start, wala po rin kasing producer na nagtiwala sa amin. So, aminado naman kami na kahit kami din, nawalan din kami for a time na tiwala sa sarili namin na kaya, ang daming questions sa utak namin na kaya ba nating makapuno ng Araneta? So, at first, hindi po nagsasold out yung tickets na binibenta namin. So, medyo yung kaba talagang lagpas. Lumalabas talaga ng dibdib. And kung napaghandaan, talagang ang sagot po ay hindi. Kaya yung magkaroon kami ngayon ng world tour, Round 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa Metro Manila, umabot ng world tour ay talagang hindi po namin ine-expect. And you were even dreaming na dadating itong ganitong sitwasyon, ganitong opportunity. Pero meron po talaga akong malakas talaga ang tiwala ko sa girls na malayo yung mararating namin. Na kaya kami, sumugal po talaga kami kasi talagang pinalaki namin yung sarili namin na palaban eh. So, hindi po talaga kami bumawi. Kahit na magkalugi-lugi kami sa unang round,
I think lalaban lang po talaga namin yung unang round. But meron talaga akong pakiramdam na magiging malaki to. This is big. And hindi po ako nagkamali. Kasi binigay ko lang talaga yung tiwala sa taas at sa lakas ng girls na I think may pagmamalaki ko po itong grupo na to dahil mas mayabang po ito sa pandinig nyo pero ang mga 40 mga mama nyo ay mas magaling ngayon kesa noon. Agree! Grabe! Yan, At syempre, maraming ready na salamat. ang ating Abu Dhabi Balikan lang natin Abu Dhabi Media. So, good evening po.